Anong ginagawa ng mga sinaunang tao noong di pa uso ang trabaho? Bukod sa pangangaso, ano pa nga bang mga bagay ang pinagkakaabalahan ng mga sinaunang tao noong panahon na wala pang trabaho sa mundo? Paano mo gagamitin ang buong araw mo kung wala pang trabaho? Walang school, walang opisina, walang cellphone, TV, internet, o kahit anong pampalipas oras na meron tayo ngayon. Makakasurvive ka kaya sa sobrang tahimik na buhay? Sa napakahabang bahagi ng human history bago nagsimula ang farming at mga lungsod, ganito na buhay ang mga tao. Gigising sila sa umaga, walang schedule at walang eksaktong lugar na kailangang puntahan. Pwede kang mag-travel, pero mahaba-haba ang pwede mong lakarin. Pwede kang mangaso, kumain, matulog, maggising. Pero pagkatapos ng lahat ng basic na iyon, ano pa ang ginagawa nila? Paano nila pinapalipas ang napakahabang araw? Sa mundong wala pang trabaho, sweldo, career, o kahit konsepto ng pagiging abala. Isang umaga, dahan-dahan kang nagising dahil sa init ng araw na tumatama sa mukha mo. Hindi to bago sa'yo, sanay na sanay ka na, wala kang higaan. Nakahiga ka lang sa tuyong damo at balat ng hayop sa loob ng isang mabatong silungan. Sa labas, rinig mo ang huni ng mga ibon at mahihinang yabag ng mga taong nagsisimula ng gumising. May ilang taong nakaupo malapit sa apoy. May batang naglalaro sa lupa gamit ang kahoy. May matandang abala sa paghahasa ng matulis na bato habang may ibang naghahanda para pumunta sa gubat. Ito ang kadalasang madadatnan mo kung buhay ka na noong unang panahon. Sa ganitong paraan, nagsimula ang umaga ng mga sinaunang tao. Libo-libong henerasyon na ang lumipas. Noon, hindi pa umiikot ang buhay ng tao sa trabaho o pera. Ang pinakamahalaga lang ay pagkain, kaligtasan at pagtutulungan para mabuhay. May isang mahalagang bagay na napansin ng mga scientists at anthropologists sa kanilang pag-aaral sa ilang hunter-gatherer groups sa Africa, Australia at South America. Natuklasan nilang hindi buong araw na nangangaso at naghahanap ng pagkain ang mga sinaunang tao. Kapag sapat na ang pagkain, kadalasan tumitigil muna sila sa hunting. Sapat na iyon para sa susunod na ilang araw dahil kapag palagi silang nangangaso, hindi lang masasayang ang lakas nila, mas mataas din ang panganib na may masaktan o mamatay. Sa katunayan, nang ikumpara ng archaeologists ang mga buto ng mga unang farmers sa mas matatandang hunter-gatherers, may malaking pagkakaiba na silang nakita. Ang mga unang magsasaka matapos kumalat ang farming ay mas madalas magkaroon ng sirang ngipin dahil paulit-ulit silang kumakain ng mga pagkaing mataas sa starch tulad ng grains. Mas marami din silang problema sa likod at joints at minsan mas maliit pa ang kanilang pangangatawan. Isa sa mga dahilan nito ay ang mabibigat at paulit-ulit na gawain sa bukid, pagbungkal ng lupa, pagtatanim, pag-aani, at pagbubuhat ng ani na ginagawa nila halos araw-araw. Samantala, maraming hunter-gatherer skeletons ang nagpapakita ng mas malakas na katawan at mas kaunting damage sa buto. Posibleng dahil iba-iba ang galaw nila araw-araw at hindi sila paulit-ulit na gumagawa ng iisang mabigat na trabaho. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na madali lang ang buhay noon. Napakadelikado ng mundo nila. Walang antibiotics, wala ring hospital. Kapag nasugatan ka ng malala o nagkasakit, pwedeng iyon na ang katapusan ng buhay mo. Pero ipinapakita ng ebidensya na iba ang takbo ng buhay nila kumpara sa modernong tao ngayon. Hindi sila nabubuhay para humabol sa deadline. Kapag tapos na ang kailangang gawin para mabuhay, may natitira pa silang oras. At sa mga oras na iyon, doon nabuo ang mga kwento, musika, sining at samahan na unti-unting humubog sa tao ngayon. Tulad ng nabanggit, syempre isa sa basic na ginagawa nila ang paghanap ng pagkain. Pero hindi lang kasi yun yung simpleng pupunta ka sa grocery store para bumili ng pagkain o mag-order online. Kailangan nilang maglakbay at hanapin mismo ang pagkain sa kalikasan. Pero kung sapat pa ang natitirang karne, isda, prutas o ibang pagkain mula sa mga nakaraang araw, may mga taong nananatili na lang muna sa kampo. Sa halip na mangaso, ginagamit nila ang oras sa ibang mahalagang gawain. May ilan na paulit-ulit na kinikis-kis ang bato laban sa isa pang bato para mas tumalim ang dulo ng sibat o kutsilyo. May gumagawa ng basket gamit ang hinabing damo o manipis na sanga para may mapaglagyan ng pagkain.
May iba namang nagbubutas ng shell, ngipin o buto ng hayop para gawing simpleng alahas o dekorasyon. May kumikiskis at hinihila ang balat ng hayop para lumambot para gawing sapin o panakip sa katawan. Habang ginagawa nila ito, may mga batang nanonood at unti-unting natututo kung paano gumawa ng tools at iba pang kasanayang kailangan para mabuhay. Kapag kailangan ng maghanap ng pagkain, may maliit na grupo naman na umaalis at naglalakad ng malayo para mangaso o mangalap ng pwedeng kainin sa paligid. Sa ilang lugar at panahon, gumagamit ang mga tao ng paraang tinatawag ngayong persistence hunting. Imbes na bigla ang pag-atake, matyaga nilang sinusundan ang hayop sa loob ng mahabang oras hanggang mapagod ito. Nakayanan ng tao na maglakad at tumakbo ng matagal kahit tirik na tirik ang araw dahil kayang palamigin ng katawan ng sarili nito sa pamamagitan ng pagpapawis. Kapag may nahuling hayop, dinadala ito pabalik sa kampo para paghati-hatian ng grupo. Kapag tapos na ang pangangaso, paghahanap ng pagkain o paggawa ng tools, dito na papasok ang free time ng mga sinaunang tao. May mga taong nakaupo lang sa lilim habang nag-uusap at nagsasama-sama. Naniniwala ang maraming scientists na ang mga unang modern humans ay nakikipag-usap gamit ang mga simpleng salita, tunog, galaw ng katawan at minsan panggagaya sa mga tunog sa paligid. Ano naman kaya ang pinag-uusapan nila? Ganon pa rin, yung mga basic na nangyayari sa buhay nila. Saan may pagkain, anong hayop ang nakita, sino ang nasugatan, o ano ang kailangang gawin ng grupo sa susunod na paglipat nila ng tirahan. Para sa modernong tao ngayon, parang sayang sa oras na walang masyadong ginagawang productive sa mahabang panahon, di ba? Pero para sa sinaunang tao, napakahalaga nito. Sa pag-aaral ng anthropologist na si James Sussman tungkol sa Juhuansi, isang hunter-gatherer group sa Southern Africa, napansin niya na malaking parte ng araw nila ay nauubo sa simpleng samahan, mga kwentuhan, tawanan at pagsasama bilang grupo. Mahalaga iyon dahil wala silang gobyerno, ospital, insurance o anumang sistemang sasalo sa kanila kapag may problema. Kapag may nagkasakit, nasugatan o walang nakuhang pagkain, ang tanging maaasahan nila ay ang tulong ng ibang tao sa grupo. Kaya para mabuhay, hindi sapat na marunong ka lang mangaso. Kailangan marunong ka ring makisama. Hindi gaya ngayon, pag nakisama ka, ang tawag pa sa'yo, feeling close. Pagdating ng gabi, unti-unting dumidilim ang paligid. Wala pang poste, bombilya o screen na nagbibigay ng ilaw. Ang tanging liwanag lang ay galing sa apoy at sa buwan sa kalangitan. Pero tulad din ngayon, habang mas lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang usapan. Ganoon din ang mga sinaunang tao. Sa pag-aaral naman ng anthropologist na si Polly Wisner sa Juhuansi, napansin niya na magkaiba ang pinag-uusapan nila depende sa oras ng araw. Kapag umaga o tanghali, kadalasang praktikal ang usapan. Pero pagdating ng gabi, habang magkakasama na sila sa paligid ng apoy, mas maraming kwento ang lumalabas. May mga kwento tungkol sa posibleng pinagmulan ng mundo, matatandang alamat na paulit-ulit nilang narinig mula sa matatanda sa grupo, kakaibang hayop na nakita sa malalayong lugar, mga ninuno at mga nakakatawang pangyayaring nangyari habang nangangaso o naglalakbay sila. Minsan, may mga taong gumagawa rin ng simpleng ritmo gamit ang palakpak, kahoy, bato o paulit-ulit na pag-awit. Posibleng sa mga gabing tulad nito, unti-unting nabuo ang ilan sa pinakaunang bahagi ng kultura ng tao, mga paniniwala, alamat, simpleng musika at mga kwentong ipinapasa ng matatanda papunta sa mga bata. At pagkatapos ng mahabang gabi, saka sila matutulog. Pero hindi yung tulog na browse muna sa social media, saka matutulog hanggang tanghali. Bago magkaroon ng ilaw at modern schedules, may ilang historians at sleep researchers na naniniwalang mas karaniwan noon ang segmented sleep o paghahati ng tulog sa dalawang parte. Madalas, matutulog muna sila ng ilang oras pagkatapos dumilim. Pagkatapos, may panahon na gigising sila sa kalagitnaan ng gabi para mag-usap, magdagdag ng kahoy sa apoy o simpleng mahiga lang ng gising sa dilim. Saka sila matutulog ulit hanggang mag-umaga at doon magsisimula na naman ang kanilang bagong araw. Ganun ang araw-araw na buhay ng mga sinaunang tao. Hindi lang pinag-aralan at nakasulat sa history books ang mga ito, may totoong ebidensya rin na naiwan nila mismo. Noong 1994,
nadiskubre ng mga explorer ang Chauvet Caves of Southern France. Sa loob ng kuweba, may mga painting ng kabayo, leon, at rhinoceros na ginawa humigit kumulang 30,000 taon na ang nakakaraan. At hindi lang ito simpleng drawing. Makikita sa mga larawan na marunong na silang gumawa ng hugis, galaw at anino gamit lang ang uling at natural na pintura. Ibig sabihin, may taong gumugugol ng mahabang oras sa loob ng madilim na kuweba gamit lang ang liwanag ng apoy para magpinta sa pader. Marahil, ginagawa nila ito dahil gusto nilang makagawa ng isang bagay na may kahulugan para sa kanila o maganda sa paningin. Wala silang kamalay-malay na pagkalipas ng libu-libong taon, ang mga naiwan nila ang tutulong sa mga scientists para mas maintindihan kung paano sila namuhay noon. Sa Blombos Cave naman sa South Africa, nakakita ang mga archaeologists ng maliliit na shell beads na tinatayang nasa 100,000 years old na. May maliliit itong butas na maingat na ginawa gamit ang stone tools para maisuot bilang alahas. Pero ang nakakabilib, malayo pa ang dagat mula sa kuweba. Ibig sabihin, may mga taong naglalakad ng malayo para lang mangolekta ng shell at gumawa ng dekorasyon. At noong 2008, may natagpuan ding flute na gawa sa buto ng ibon sa Hohlefels Cave sa Germany na tinatayang nasa 40,000 years old na. May maayos itong mga butas para sa mga daliri na nagpapakitang marunong na ang tao noon na gumawa ng simpleng musika gamit ang hangin at tunog. Sa iba't ibang archaeological sites sa Africa, Europe at Asia, paulit-ulit na lumalabas ang parehong pattern. Ibig sabihin, kahit na napakasimpleng mundo noon, hindi lang survival ang iniisip ng tao. Malikhain din sila at mahilig maghanap ng kahulugan sa paligid. Mga ugaling dala pa rin ng tao hanggang ngayon. Pero bandang 10,000 years ago, unti-unting nagbago ang buhay ng tao nang matutunan nilang magtanim at mag-alaga ng hayop. Dahil mas marami pagkain ang kayang gawin ng farming, mabilis ding dumami ang populasyon. Unti-unti, mas dumami ang trabahong kailangang gawin araw-araw mula sa pagtatanim, pagbabantay ng pananim at pag-aani. Habang lumalaki ang mga komunidad, nagsimula rin magkaroon ng iba't ibang gawain ng mga tao. May gumagawa ng tools, palayok, tela at kalaunan, lumitaw ang mga sundalo, pari, pinuno at iba pang espesyal na trabaho. At paglipas ng maraming libong taon, dito unti-unting nabuo ang mga lungsod, organisadong lipunan at modern world na kilala natin ngayon. Noon, pwedeng matapos ang araw ng mga sinaunang tao nang nakaupo lang sa paligid ng apoy, tahimik na nakatingin sa kalangitan matapos siguraduhing ligtas at busog ang grupo. Ngayon, kahit mas maunlad na ang mundo, maraming tao ang bihirang magkaroon ng sandaling ganoon. Yung wala kang kailangang habulin, bayaran o patunayan bago ka tuluyang makapagpahinga. Ikaw, anong buhay ang pipiliin mo, noon o ngayon? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell